Ang tanong ng mga netizens, bakit nanggagalaiti sa galit si Senator Erwin Tulfo at pilit ipinagpipilitan na hindi dapat matuloy ang electronic voting or teleconference? Abay parang taktika para i-delay ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bakit nga kaya takot na takot si Senator Erwin Tulfo na mag-umpisa na ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Eto ang ipapakita ko sa inyo. Ibinahagi ni Japs Divino, the law bender. Maybe you're wondering why Erwin Tulfo is always on Tito Soto's side. Well, if you did a quick ascent, open source intelligence, when the flood control issue started last year, you would find this publicly available information. Some of it has already been deleted online. I'm just gonna leave it here. Posted last July 30, 2024, before he became a senator on July 28, 2025. At alam nyo ba, ang mga litratong ibinahagi ni Divino, ayan lang naman, gaya ng inyong nakikita. Ang post na ito ay mula kay J.R. Samson. Oo nga't kumpirmado, July 30, 2024. Abay may pa-meeting yata itong si Erwin Tulfo. Well, congressman pa ito noon yata. Correct me if I'm wrong. Si Erwin Tulfo kasama ang mag-asawang Diskaya. Kitang-kita nyo naman. Well, ano nga kaya ang dahilan bakit may salo-salo at meeting yata ang mag-asawang Diskaya at si Erwin Tulfo? Hindi ba't congressman ito noon? Hindi pa siya senador. May kaugnayan kaya ito sa sinasabi ni Senate President Alan Cayetano kung saan parang nagdebate na itong si Erwin Tulfo at si Alan Cayetano na bakit ba natatakot itong si Tulfo na maumpisahan ng Blue Ribbon Committee investigation? Dahil ba mauungkat ang pangalan ni Erwin Tulfo? Panoorin natin ang video na ito. We're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? Ay, Mr. President? Yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. napaka-prangka naman ni My question Cayetano. is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? Bakit nga ba? This allowing a senator for justifiable Eh, reasons pinatagal to nyo attend yan eh. and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under Ay, B, akala mo it says naman talaga. convene and hold the session through May alam sa batas. teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national Si emergency. Kiko, oh. I guess, Madam Chismoso. President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry Dapat lang. to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the Huh? reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Oh, paano niya nalaman na mayroong ilalabas na warrant mula sa ombudsman? Aba, may connection ba itong si Erwin Tulfo sa ombudsman? Hindi ba? Paano niya nasasabi itong mga bagay na to? Parang may kasiguraduhan. Alam ba niya na makukulong si Jinggoy? At sino pa yung isa? Alam niya. Hindi siya magkakaganito. Hindi niya sasabihin ng lahat ng ito kung hindi siya sigurado sa ganyan. Bakit alam niya? 2 weeks. Ay,
Grabe ang impormasyon mula sa ombudsman, ha? Tuloy natin. My question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of Senate President. order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Tama. Can be discussed after the motion. Discussion whether we pa lang should take it naman up. eh. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. O, diba? It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? Oh. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. No. Feeling? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. Walk out na. Others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We Kabastusan. are not even discussing the rule Yes. yet. And then, Nag-initiate pa lang eh. ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. O, diba? Itong mga hindi abogado na senador ay sila pa yung mga maiingay. Mga nagwawala na akala mo naman naiintindihan yung batas. Halata naman na ayaw mong buhayin ng Blue Ribbon, Tulfo. Kasi natatakot ka sa flood control investigation. Napaka-prangka talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit kaya takot na takot si Erwin Tulfo na mabuksan ng flood control investigation sa Blue Ribbon? Ngayon pa na nakita na ng taong bayan ang litrato mo, Erwin Tulfo, kasama ang mag-asawang Diskaya. Na ito'y kapanahunan pa yata ng ikaw ay congressman, hindi ka pa nito senador. Ano kaya ang pinagmitingan ng mag-asawang Diskaya at ni Erwin Tulfo? Itong electronic voting na ito, itong teleconference na ito, itong pribilehiyo na ito ibinigay noon kay Leila de Lima. At itong pribilehiyo na to ay ibinibigay din ng Korte Suprema sa mga nakakulong, detenado na may mga kaso na po pwede silang physically hindi umattend sa kanilang mga kaso na via Zoom lang. At alalahanin natin, ibinoto sila, halal sila ng taong bayan bilang senador. So may karapatan din silang bumoto kahit pa sila ay nakakulong. Kasi kung nakakulong man sila, hindi naman yun conviction pa. At talong hindi naman yun penalty, so po pwede talaga na bumoto, hindi physically, yung mga nakakulong na senador, kung may makukulong man. Madrama lang yung kabila. Yung minority kasi gusto nila maging majority. Sila ang masusunod. Baka ang gusto nilang mangyari, may mga majority na nakakulong, tapos ang masusunod, minority. Kasi sila hindi nakakulong. Kasi sila yung marami. Sila yung mas marami physically. Kaya nga lang nakakatakot itong ganito. At matakot ang gobyernong ito sa galit ng taong bayan kapag pinagpapatuloy pa nila itong ganitong gawain. Kasi naghihirap na nga ang taong bayan, pinahihirapan ng gobyernong ito, tapos ganito pa makikita ng taong bayan na ginaganito nyo yung mga senador, yung majority, yung Brave 13, na ang tanging ginagawa lamang ay nagtatanggol sa karapatan ng taong bayan. Abay, matakot kayo sa galit ng taong bayan ng mga Pilipino. Lalo na kapag nagpalit na ng administrasyon na ito. Ewan ko pala kung saan kayo pupulutin. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.